Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang Pilipinas ay isang mapayapang lugar na binubuo ng iba't ibang isla na pinagyaman sa masaganang kalikasan, sining at kultura. Bawat isla ay binubuo ng mga barangay na siyang pinamumunuan ng mga magigiping na dato. Umabot sa iba pang mga kalapit na kaharian ang kasikatan ni Dato' Indorapatra na naging dahilan upang siya'y kainggitan at hangarin na masakop ang kanyang pinamumunuan ay nakipagkasundo sa isang makapangyarihang nilalang na sila ay bigyan ng kakayahan na maging humigit kay Dato' Indorapatra. Ngunit kapalit ito ay ang mga kaluluwa. Ako ay sumasamo na iyong iligtas ang mga taong nangangailangan ng iyong tulong at ambag. Oo, mahal kong kapatid. Ngayon din ay lilipad ako at maghihiganti sa mga limaw ng taling kong kabak. Kapatid, umayo ka at tulungan ang mga taga-Maguindanao. Ito ang aking kampilan. Makakatulong ito sa iyong pakikidigma. At ito ang aking mahiwagang singsing. Ang halamang ito ay simbolo ng iyong buhay. Kung ang halamang ito ay nabubuhay, ikaw ay buhay. At ang halamang ito naman ay mamamatay, ikaw din.
bundok ng Matungtong ay nakasagupa ni Sulaiman ang halimaw na si Tarabusaw. Hinagupit ni Tarabusaw ng punong kahoy si Sulaiman. Nang mapagod si Tarabusaw, saka ito sinaksak ni Sulaiman gamit ang kanyang kampilan. Nagtungo si Sulaiman sa bundok ng Pita. Dito'y nagising niya ang natutulog na si Pa na mabilis namang nakaiwas. Nang siya'y lumapag na sa lupa, ay di inaasahang sa kanya bumagsak ang kapay ni Pa. Samantala, sa Kumara Mantapoli, napansin ni Indarapatra ang unti-unting pagkamatay ng halaman. Nanlumo ang dato dahil alam na niya ang sinapit ng kanyang kapatid. Agad itong nagpasyang hanapin ang kapatid. Sa kanyang pagdating sa bundok ng Bita, at doon nga'y nakita niya ang kanyang kapatid. Tumangis at nagdasal siya kay Bathala. Sa di kalayo ay natanaw niya ang isang banga ng tubig. Kinuha niya ito at ibinuhos sa kanyang kapatid. Iminulat nito ang kanyang mga mata na para bang nagising lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagpaalam sila sa isa't isa upang si Indarapatra na ang magpatuloy ng laban. Narating ni Indarapatra ang bundok ng Durado. Isang napakalaking ibon na may 7 ulo ang lumabas mula sa bundok, si Balbal. Makapangyarihang kampila na si Juris Bakal ay matagumpay na nasumpok ni Indarapatra si Balbal. Tapos na ang aking pakay rito sa Maguindanao. Ako ay lilisa na. Aking asawa, mga anak ng 2, isang babae at isang lalaki. Sila ang mumuno rito sa inyong kaharian pagdating ng araw. At kayong mga taga Mindanao, sundin ninyo ang aking mga kudigo, batas at kapangyarihan. Gawin ang aking mga utos hanggang may isang dakilang hari na dumating at mumuno sa inyo.